Ano ang mararamdaman mo kung ang iyong mahal sa buhay na may ganitong uri ng kondisyon ay gawing katatawanan sa social media bilang form of entertainment? Muli na namang nasa hot seat ang ilang miyembro ng Yulo family. This time, ang mga nakababatang kapatid ni Carlos Yulo na sina Eldrew at Eliza Yulo. Matapos sumali sa isang TikTok dance challenge na tila nang iinsulto sa mga taong may kapansanan o iyong mga PWDs o persons with disabilities. Ang controversial video na ito ay nakita naming ipinost ni Bortang Barbie Girl sa Twitter nitong September 22. Sabi sa caption, Carlos Yulo siblings dancing and mocking PWDs. Nag-comment dito ang ilang netizens na ipinagtanggol ng magkakapatid at sinabing zombie ang ginagaya ni na Eldrew at Eliza at hindi iyon pang-iinsulto sa mga may kapansanan. Sa mga nagsasabing zombie yung ginagaya nila, hindi PWD, tignan nyo to. Same challenge, PWD mockery din. Ito yung pinagayahan nila. At ipinakita ng video uploader ang videong ito. Ayon sa ilang netizens, ang mga kilos ng mga sumasayaw kabilang na ang tila pangingisay, biglang paggalaw ng mga braso at binti, at hindi pantay na paglalakad ay pinaniniwala ang panggagaya sa lyrics ng kantang Let's Get Retarded, na matagal nang binabatikos dahil sa panunuya umano sa mga may kapansanan. Sa kasalukuyan ay burado na ang original video nito mula sa platform matapos mag-viral at umani ng pambabatikos. Narito ang komento ng isang netizen na apektado sa mockery na ginawa ng Yulo siblings bilang siya ay may anak na may autism. So it's 4:15 a.m. and I was using TikTok and was surprised to see them on my FYP. As an awesome mom, it just feels so wrong seeing people dance and mock PWDs. Kahit pa sabihin katuwaan lang yan, di po yan katawa-tawa. Insulto po yan sa kapwa ko PWD. Hopefully maturuan po sila kung paano po irespeto ang may kapansanan. Pakiramdam ngayon ng netizens ay nakikisakay na lang ang pamilya ni Carlos Yulo sa naging kasikatan niya mula noong manalo siya ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Napansin kasi ng marami, mula noong sumikat si Carlos ay nag-umpisa na ring madalas mag-livestream ang tatay niyang si Mark Andrew. Natuwang-tuwa sa dami ng nagbibigay ng financial donation sa kanila na gagamitin daw niya sa feeding program sa barangay. Pati si Nanay Angelica Yulo ay nag-live selling na din at padami ng padami ang bumibili sa kanyang mga paninda. Bukod pa dito ang mga endorsements na lumalapit sa kanya bilang madaming mata ang nakasubaybay sa kanila ngayon sa social media. Kung merong mga dismayado kay Kaloy dahil sa kawalang respeto umano nito sa kanyang ina, ay may mga dismayado din sa mga kapatid niya dahil naman sa kawalang respeto daw sa mga may kapansanan. Obserbasyon ng isang commenter, desperado nga kasi makakuha sa milyones niya. Kaya nga every time na may magbibigay kay Carlos o may eksena sa SOCMED, post ng kung ano-ano. Ngayon, season 3 na, yung mga kapatid na yung pinagpo-post ng kung ano-ano. Siyempre, yung mga kapwa ng ina niya todo support. What can we expect from them? Really, the way their parents brought them up obviously limited ang values. If may kapamilya ka siguro na may cerebral palsy, baka ma-offend ka rin. Di na naalis ang pamilyang to sa controversy. Pampam kasi ang pamilyang yan, kala nila mga royal family sila. Sa inyong palagay, intention ba ng mga batang Yulo ang insultuhin ang mga may kapansanan o unaware lamang sila sa epekto ng TikTok dance challenge na ito sa iba? Share your thoughts below.